May gawa ng lahat ng mabuti.
Lord, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Kaya niyo po, Panginoon, pinapasalamat namin, Panginoon, ang gabi. Dahil, Lord, Ikaw, O Diyos, ang matanghal sa gabi ito. Lord, salamat po, Panginoon. Bawat masamang panahon, Espiritu po, Panginoon, mga anak, Panginoon, sama-sama po ang bawat isa upang makapagsambat, makapagpuri sa iyo sa ito. Lord, samahan mo, Panginoon, na gawain ito. Manahan ko po, Panginoon, sa gawain ito. At Ikaw, O Diyos, ang mabigyan ng karangalan sa gawain ito. Lord, patuloy, Panginoon, na Ikaw ang manguna. Ang iyong Santo Espiritu ay siyang manguna sa kalagitnaan ito. Kaya niyo po, Panginoon, bawat puso ng mga anak mo na ito. Lord, batiin mo po, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos. Dahil Diyos ang itataas sa gabi ito. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, at alam po namin ang gawain ito, Panginoon, ay para sa iyo. Kaya, Lord, sa gabi ito, kayanin po, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin sa kalagitnaan ito. Ikaw ang mga sa kanyang buhay. Bawat mga minsay, bawat mga salita sa kanyang ilalabas sa kanyang mga bibig. Lord, pagpapala ang bawat isa na marinig po namin ito. Dahil Ikaw ang Diyos sa gabi ito. Papurihan ka, Panginoon. Maging sa lahat ng sa tayo, gagamitin mo po, Panginoon, sa magpapaawit. Lord, Ikaw ang magpapala sa bawat isa. Kaya, Lord, sa gabi ito, wala kami itataas, wala kami itatangal, kundi ang iyong dakilang pangalan. Kaya purihin ka, dakilahin ka, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kasi pa po tayo pinagpuri sa ating Diyos sa buhay. Tulingan rin naman natin ang ating pag-ibig sa ating Diyos sa buhay. Sa pamamagitan ng pagpupuri. Kaya malaya nang umimbang ang bawat isa. Amen po ba? Handa naman lahat? Amen!
Salamat Panginoon. Ang tinig mo ang hinahanap. Yes, Jesus.
Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong inalaya. Jesus, ako'y aawin ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo
Di na pahirap ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Salamat sa sutulang biyaya mo. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Sapagkat patuloy na pinapakita mo sa amin ang iyong kahabagan, ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy na pinapamalas mo sa amin ang pag-ibig mo. Di man kami karapat-dapat, pero Lord, minarapat mo kami na nandito sa iyong harapan. At patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po ako ngayong gabi ito at hayaan mo sa kapahayagan ng iyong mga salita. Ikaw ang maitanghal, ikaw ang maranasan, at ikaw ang marinig ng bawat anak mo. Gamitin mo lang po, Panginoon, ang aking mga labi. Gamitin mo ang aking tinig upang ang bawat salita na lalabas sa akin na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Na ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy namin pupurihin, dadakilain at sasabahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Buksan natin ang ating mga Biblia kay Santiago. Santiago 1 verse 2 to 4. Ang sabi po dito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. So, minsan sa buhay natin, dumarating talaga yung mga pagsubok. Hindi lang minsan, minsan araw-araw.
Amen, may pagsubok tayo, katatapos ng isa, eto na naman ang isa. Pero ang nais ng Panginoon, ano? Wala ang aking ano. Napindot ko ba? Ganit siya na punta. Wala. Wala na bura. Nasa G's, nasa ano? Wala. Ano? Naipit ito. Command. Command C. Command. Z. Z. Zebra. Wala. Nag-new note siya. Ano ba? Ando. Wala. Wala ang ano. Doon na lang babalik ako sa messenger. Wala ka, wala siya. Saglit lang po ah. Kukunin ko dito sa ano. Ayan. Kunin mo siya ulit. Ayan na. Lumabas na siya ulit. Ayan. So, ang ating pag-aalala ngayon is the pain and purpose. Amen. Ang bawat sakit, may dahilan. Ang bawat kirot, ang bawat pagsubok, may dahilan. So, sabi nga, pain and purpose. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. Ang sabi doon sa ating text, mga kapatid, magala kayo. Kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hindi ibig sabihin na sinubukan ka ngayon, okay ka na. Hindi sinubukan ka ngayon, sabihin mo, ganap ka na. Amen. Sa bawat araw ng buhay natin, maraming pagsubok. Following Jesus is the best decision we ever have in our life. Ang pagsunod kay Kristo, ang pagsunod sa ating Panginoon, ito yung pinakamagandang desisyon na ginawa natin sa buhay natin eh. The Bible says that He came to give us life. Sabi nga, that is abundant. Ang pagpapala ng Diyos ibinigay sa atin talaga sa gana. Amen. Sabi nga sa Biblia, kapag ikaw'y sumunod sa Panginoon, bibigyan ka na sa ganang buhay. A life where His mercy will keep you and cover you. Yung kahabagan ng Diyos, siya'y mag-iingat sa'yo, siya yung kakalinga sa'yo. Amen. A life of hope and joy, forgiveness and freedom, blessing and grace. So, ibig sabihin, ito, ang buhay na mayroong mga pag-asa. Buhay na may pag-asa, may kagalakan, may pagpapatawad, may kalayaan, may pagpapala, at may kagandahang loob. Amen. Because of His blood. Ibig sabihin, ang lahat ng ito, yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon, dahil sa Kanyang dugo. Because of His blood and death on the cross. Sabi nga doon sa krus. Amen. Death on the cross for our sin. We are overcomer. Nang dahil sa Kanyang dugo, dahil sa Kanyang kamatayan, natubos ang ating kasalanan at tayo naging mananagumpay. Amen. However, sabi nga, following Jesus also includes pain and sufferings. Hindi porke sumusunod ka sa Panginoon, hayahay na ang buhay mo. Bakit? Because the moment you commit your life to God, you become automatic target of the enemy. Pag sumunod ka sa Panginoon, automatic yan, nakatingin agad si teka, kalaban ko na to. Amen.
Kaya sabi nga kapag ka sumunod ka sa Panginoon, kinumit mo yung buhay mo sa Diyos, babantayan ka na ng kaaway, kailangan tutuligsain ka na niya. Sabi, automatic yun. Kaya nga sabi nga, pamilian mo ang paglilingkod mo ngayon eh. Christianity is not a trouble-free life. Hindi porke Kristiyano ka, wala nang gulo sa buhay mo. Hindi porke Kristiyano ka, magiging hayahay na ang buhay mo. Hindi porke Kristiyano ka, magiging tahimik na ang buhay mo, payapa ka na. Kita niyo yung ulan. Kahit Kristiyano ka, nililiglig ka. Kahit Kristiyano ka, tinatakot ka. Ganyan kasi tinatarget tayo ng kaaway. Some preachers invite people for promises. Diba, maraming mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Puro pangako. Pag pumunta kayo sa church, hindi kayo magkakasakit. Pag nagpunta kayo sa church, pagpapalain kayo, gagaling ka. Pag nagpunta kayo sa church, nagsimba kayo, kinilala nyo ang Diyos, sumunod kayo sa Panginoon, gaganda ang buhay mo. Some preachers invite people for promises, but end up hurt in the process. Minsan hindi sinasabi yung proseso eh. Diba? Oo, sumunod ka, pero hindi mo alam kung anong kahihinatnan eh. We often hear preaching more about the promises and less about the process. Ito yung pinaka-kaunting narinig natin yung proseso. Kasi sa proseso, marami kumaayaw. Kaya hanggat maaari, hindi nasabihin ang proseso. Basta nandyan ka na lang, sige, maglingkod ka na lang. Eh, ano ba mangyayari? Basta maglingkod ka na lang. Yung proseso na target ka ng kaaway, hindi nila alam. Kaya minsan, pagdating ng laban, unang namamatay. Kasi hindi nila alam, ay may laban pala. Hindi namin alam may labanan pala. Every Christian has a potential to be hurt. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya, ay talagang potential tayo na masaktan. Bakit? Dahil tayo ay tao. Tayo ay nasa mundo. Young and adult, rich and poor, sabing ano katatayuan mo, ano ang kahihinat na ang katayuan mo sa buhay, ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Talagang nandun ka, may potential ka talaga na masaktan. Even the best of the brightest can be broken on the inside. Kahit pinakamagaling na yan, kahit sabi mo na maayos na yan, nandun yung may masisira at masisira pa rin. Even the strong have limitation. Yung lakas natin, may limitasyon. Yung mga matitipunong tao, may limitasyon. And sabi nga, yung breaking point and get tired. Walang hindi napapagod. Walang hindi nasasaktan. So what's the point of this lesson? Ano yung punto nitong pinag-aaralan natin? That every pain that we've been through, God is in it for His purpose. So ang gusto lang makita ng Panginoon at gusto ng Diyos na makita mo na ang bawat sakit, ang bawat nararanasan mo, bawat pinagdadaanan mo, bawat pagsubok mo, nandun siya sa proseso. Pero kung nandun ka lang sa sakit na yung nakikita mo pero hindi mo nilalakaran ng proseso, hindi mo mararamdaman ng Diyos. Siya yung nandun sa proseso eh. Amen. So ibig sabihin, paano ba natin makikita? How can we look on the process, on the purpose of our pain? Paano ba natin makikita yung purpose ng pain? Eh, ano ba purpose itong sakit na itong? Bakit kailangan meron ako ito? Bakit kailangan maranasan ko ito? Bakit kailangan i-persecute ako? Bakit kailangan na ganito na mangyari sa buhay ko? Bakit ganito na kailangan dumaan ng problema ko? Bakit kailangan mawalan? Bakit kailangan yung... Di ba may mga pagkakataon na dumarating sa buhay natin for us to understand and to look for the purpose. Minsan, ang tinitignan lang natin is yung pain. Hindi mo tinitignan yung purpose. Bakit ba may purpose? Think about the story of Daniel. Pag-aralan natin yung kay Daniel. Yung, sabi niya, yung ating, tawag dito, yung sa ating devotion. Doon sa devotion natin, pag-aralan natin na si Daniel ay talagang pinanindigan niya ang kanyang paniniwala na hindi siya kakain ng anumang pagkain ng hari. Ang kakainin niya ay gulay at tubig. Ang pagkakaiba. Diba nakita yung pinanindigan ni Daniel. Pero sa totoo lang,
Mahirap. Naranasan natin na gulay lang at tubig. Amen. Sino dito ang nag-enjoy? Diba? Pag kami nakikita mo kumakain ng masarap na pagkain, para ka naglalaway. Pero yung pain, yung sufferings, in-endure ni Daniel. Kasi alam niya may kahihinatnan eh. Nakita niya yung purpose, nakita niya yung pinaghahandaan niya. E dumating yung time, sabi niya na ipapapatay mga tagapayo. Dahil yung mga salamangkero, yung mga engkantador, yung mga mangkukulam, diba? Yung mga ibang tagapayo, pinatawag na sabihin yung kanyang panaginip, pero wala silang nasabi. Si Daniel, nung time niya, nabalitaan niya na ipapapatay lahat ng mga tagapayo. Anong sinabi niya? Bigyan siya ng panahon. At anong ginawa nila? Sila ay lumapit sa Panginoon. Diba? Hindi basta-basta lumapit sa Panginoon tayo pag nananalangin tayo. Hindi naman basta-basta tumutugon ng Diyos. Daraan niya sa pagsubok, daraan niya doon sa mga bagay na kailangan mo talagang pagtagumpayan. Amen. At ito yung yung makikita natin na sa buhay ni Daniel. Makita natin yung ginawa ng Diyos. Diba? Ipinahayag yung panaginip. Amen. At doon sa panaginip na yon, sino katulong niya na i-reveal ng Lord yun? Yung tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Naging kabahagi sila doon sa pagdulog sa Panginoon. Diba? Hindi basta-basta lumapit sa Panginoon at kasama niya yung tatlo. E dumating yung time, yung tatlo. Doon yung pinakamagandang part eh. Yung tatlo, hindi sila nagpakilala na kasama kami doon sa nanalangin na yan. Nung sinabi na kailangan lumuhod doon sa rebulto, pag tumunog yung instrumento, pero anong sabi? Di ba? Yung tatlo, hindi lumuhod. Di ba? Hindi lumuhod sa rebultong ginawa ni Haring Nebuchadnezzar. Ano ang nangyari? Sila ay pinagapos, pinatapon doon sa naglalagablab na apoy, doon sa pugon. At pinainit pa ng 7 ulit. Amen. Pero hindi sila nagsalita. Yung pain, kailangan nilang maranasan, i-endure. Kailangan nilang ipakita na through this pain, di ba? Mag-glorify ang Lord. Kailangan mong makita yung purpose na kailangan namin pumasok dyan sa pugon na yan para makita ni Haring Nebuchadnezzar na sinasamahan kami ng Diyos. Kailangan mong dumaan sa sakit karamdaman, kailangan mong dumaan doon sa mga problema ng buhay, kailangan mong dumaan doon mga sakit ng buhay mo upang makita ng mga tao na kasama mo ang Diyos. Na ikaw ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Amen. At yung nangyari na yun, ano yung nangyari sa kasunod? Ang sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, ang sabi niya, Shadrach, Meshach, Abednego, lumabas kayo. Amen. Kung ikaw ka naman, ipinatapon mo sa 7 ulit na init, yung tatlo. Amen. At yung naghagis na matay, yun pa kayang nasa loob, hindi mamatay. Pero nung dahil kayo nakita niya, bakit may 4 na naglalakad sa loob? At yung 4 na naglalakad na yun, pero ang tinawag niya lang, sabi niya, yung isa parang anak ng Diyos. Anak ng mga Diyos. Pero ang 3 lang ang sigurado niya na itinapon sa loob. 3 lang ang pinalalabas niya. Shadrach, Meshach, Abednego. Lumabas kayo. At doon na-realize ni Haring Nebuchadnezzar na si Shadrach, Meshach, Abednego ay pinapatnubayan ng Diyos. Through their pain. Amen. Nakita yung purpose. So bakit ba natin pag-aaralan ito? Lagi natin naririnig si Shadrach, Meshach, Abednego. Lagi natin naririnig si Daniel kung anong ginawa sa kanila. Pero tingnan natin yung storya nila. Through pain, there is purpose. God will never waste your pain. Hindi sayang yung bawat sakit na yan, ang bawat hirap mo, bawat pagdurusa mo, ang bawat problema na pinagdadaanan mo, may dahilan. At hindi yan sayang. Kasi dyan sa bawat problema niyan, dapat may natututunan ka. Sa problema niyan, dapat nag-glorify ang Lord sa buhay mo. Ibig sabihin, magtatagumpay ka. Huwag mong hayaang manatili ka sa problema. Huwag mong hayaang manatili ka doon sa sakit.
Amen. Doon sa mga nararanasan mo sa sitwasyon ng buhay mo, huwag mo hayaang manatili ka dyan. God will never waste your pain. Ang pain na yan may dahilan. Ang pain na yan may tagumpay. Ang pain na yan may nais ipahiwatig ng Panginoon. God knows your pain. Alam ng Diyos yan yung mga pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos yung mga problema natin. Alam ng Diyos yung kinakaharap natin. Ang bansang Pilipinas, alam ng Diyos kung anong dinadaanan ng bansang Pilipinas. Anong bawat bansa, yung Israel. Alam na ng Diyos, noon pa lang alam na ng Diyos kung ano yung pagdadaanan ng Israel. God knows your pain. Alam ng Diyos yan. Ito lang lagi mong tatandaan. Remember, the greater the destiny, the greater the sufferings. Kung meron kang magandang pupuntahan, merong magandang ibibigay sa iyo ang Panginoon, kailangan meron ding sabi nga, yung sufferings. Kung may matinding papupuntahan, may matinding sakripisyo. Amen. Hindi ka naman pwedeng bigyan lang ng basta-basta ng Panginoon. Bibigyan ka ng basta-basta kung basta-basta lang ang gagawin mo. Amen. Sabi niya, kung ang panalangin mo ay hindi nakakarating sa langit at hanggang langit-langitan lang, at ibibigay sa iyo ng Panginoon ay yung nasa langit-langitan din. Amen. Hindi makakaabot sa langit. Remember, tandaan natin, kung gaano katindi ang pinaplano mo sa buhay mo, dapat tindihin mo ang sakripisyo. Tindihan natin. Pangalawa, remember that there will be a crushing before the anointing. Alam niyo yung Gethsemane. Take pa yung tubig. Sa Gethsemane, maraming olive tree. Maraming olive tree. Kaya yun yung sinasabing oil land. Diba? Marami yung olive tree. So, ibig sabihin, doon sa lugar na yun, doon may pisaan. Kaya nung time na yun, ang ginagawa nila, pag nandun sila sa may Gethsemane, nandun yung mga langis, yung olive tree. Tapos yung olives, ginagawa nila, pinipisa nila yun doon. Hindi lang basta pisa. Ano yung sabi nung unang panahon, paano ginagawa nila? Tinatapakan, niligis-ligis na ganyan. Kung ikaw ba naman, ligis-ligisin ka ng ganyan, abay, mapapakan nga lang paa mo eh. Galit ka na, makasigaw ka na eh. Amen. Sabi nga, remember that there will be crushing before the anointing. Bago lumabas yung katas mo, bago lumabas yung gagawin ng Diyos sa buhay mo, kailangan pisa-pisain ka muna. Kailangan pigain ka. Kaya tulad itong mic, kailangan pigain. Ayan. Bibili na nga ako ng bago kong mic. Sabi nga, remember that will be crushing. Kailangan mong pigain. Kailangan mong pisain. Para lumabas yung anointing. Minsan sa atin, para lumabas yung talent mo, bago lumabas yun, kailangan mo ng matinding practice. Diba? Kailangan niya, nagliniliyad na yung dito mo, naglalabas na yung likid mo. Bago mo ma-perfect yung kanta, kailangan paus-paus ka na. Bago mo matama yung tono. Amen? So, ganun din sa Panginoon. Kailangan mo munang maranasan yung sakit bago ka maging kagamit-gamit. Amen? Ito yung nagiging sa atin bilang mga Kristiyano. Kita niyo yung mga pastor. Tignan niyo yung buhay ng mga pastor. Pag nag-interview ka ng mga pastor, makita mo mga pinagdaanan sa buhay. Grabe yung sakripisyo, grabe yung trials, grabe yung mga persecutions. Talagang, kahit hanggang sa kasalukuyan, makita natin pinagdadaanan eh. So, nandun yung crushing eh. Diba? Until now, sabi nga olive oil na yan eh. Oil na nga, kinakrush pa. Diba? So, kailangan pang ligisin pa ulit para lumabas pa yung tunay na katas. Minsan sa atin, kailangan palabasin natin yung tunay na katas natin. Amen. Sa pamamagitan ng crushing. Kaya pagka nasasaktan ka, nahihirapan ka, napapagod ka, na meron yung time na parang hindi mo na kaya, isipin mo lang, tandaan mo,
ginagawa ng Diyos yun para palabasin ang anointing sa buhay mo. Amen. God can take what has been broken. Sabi nga, kayang unit alisin ng Lord ang lahat ng mga nasira. Alam niyo, maraming nasisira sa buhay natin eh. Amen. Minsan sa paglakad natin sa mundong ito, minsan nasisira ang buhay ng bawat isa pag napunta ka, naaliw ka sa mundo. Pagka meron ka, nagkaroon ka ng Diyos-Diyosan sa buhay mo. Pag nagkaroon ka ng ibang tinitignan, ibang tinititigan. Amen. Minsan, nagkakaroon, nasisira ang buhay ng tao kapag nafocus ka sa iba. Pero lagi mong tatandaan, ito, reconciliation will flow out of that conflict. Kung doon ka napapatingin, tandaan mo, may mga conflict man, may mga problema man, meron mang nasisira. Pero tandaan mo, walang binubuo na buo. Ang binubuo ng Diyos ay ang mga sira. Ang pinapagaling ng Diyos, ang mga may sakit. Amen. Ang binabago ng Diyos ay yung hindi niya kawangis. Binabalik niya sa kanyang wangis. Amen. So, reconciliation will flow out of that conflict. Kaya sabi nga yung mga conflict na nararanasan natin sa buhay natin, mayroong mga hindi pagkakasundo, may mga alitan, may mga pagkakataon na kailangan mangyari yung ganong mga alitan. Bakit? Para makita natin yung reconciliation. Diba? Nakita natin na, kanina lang magkaaway yan, magkabati na sila. Kanina lang, hindi sila magkasundoan. Amen. Tapos makita magkasundo na. Wisdom will flow out of that mistake. Minsan, alam niyo, makikita natin yung karunungan doon sa mga kamangmangan. Amen. So, nakikita natin yung difference. Kaya ang Diyos, kumikilos siya doon sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Doon sa mga bagay na iniisip mo na, dito palpak ko, mali ito, hindi dito kumikilos ang Panginoon. Doon sa palpak na gumagawa ang Panginoon para makitama. Yung pariwarang buhay nga inaayos ng Panginoon eh. Diba? Yung mga bulag nga ang pinapakita, gusto makakita ng Diyos eh. Diba? Yung mga bulag. Yung mga sabi nga, ano pa yun, yung pipi. Diba? Yung mga inaagasan ng dugo. Yung mga may kapansanan. Paralitiko. Yun yung mga pinagagaling ng Diyos. So, ibig sabihin, nakikita, nararanasan ang kagalingan kapag may diferensya. So, bakit nilalagyan tayo ng sakit? Kasi gustong kumilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi doon sa ating text doon sa una, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Gustong kumilos ng Diyos sa buhay mo. Amen. Minsan natatakot tayo, bakit Lord? Bakit sa ako? Bakit kami? Bakit itong pamilya ko? Bakit kailangan may mawala? Bakit kailangan magkaroon ng kaguluhan? Bakit kailangan magkaganito? Kasi gusto ng Diyos kumilos sa buhay mo eh. Amen. Hindi makakakilos ang Diyos sa buhay natin kung puro tayo ang kumikilos. Tayo, minsan pag tayo kumilos, eto, inayos na natin ito, inayos natin. Eto, naano ko to dati kay Sister Karen. Eto lang yung naging pananaw ko dati. Dito ako nabuksan noon eh. Nung time na yon, siguro bago pala si Sister Karen noon yung kay Naomi. Nung buntis siya, handa lahat. Pampaanak, yung lahat, kumpleto eh. Lahat ng gamit, pati yung niya. Lahat, siya, kumbaga, yung naka rin siya, di ba? Normal daw siya. Yung kondisyon niya, yung kalusugan niya. Okay naman eh. Pero bakit ba nung inayos niya na ang lahat, yung pera, eto yung pera gagastusin, eto yung gagamitin ng bata, eto yung ganito, plansyado lahat. Pero minsan, ang sabi ng Diyos, paano kung kikilo sa buhay mo? Diba? Gusto ko magpakain sa buhay, may inayos mo na lahat. Paano ako makikita? Paano ako makikilala sa buhay mo? Paano ako mag-glorify sa buhay mo? Ang ginawa ng Lord, nasisaryan. Bakit? Yung condition niya, saan ka ba? Pero mo, okay yung health niya, tapos nagtaas ng blood pressure. Amen. So, minsan kasi ang Diyos gustong kumilos lang sa buhay natin. At gusto niya talagang makita ng mga tao na siya yung gumagawa.
Kaya nga sabi ko, ganun pala ang gusto ng Panginoon. Amen. Kaya tayo kapag meron kang gustong gawin sa buhay mo, bigyan mo ng parte ang Diyos. Huwag yung puro tayo. Ay, katulad nung sa akin, nung nagkasakit ako. Sabi ko, okay lahat eh. May HMO, may PhilHealth, may pera sila, may gamot ako, meron lahat. Di ba? May nagpe-pray. Kompleto, Ricardo, sabi ko ganun, Lord, package na to para sa'yo. Pero sabi ng Lord, saan ako kikilos dyan? Ano sabi niya, pag pinakopera mo yan, wala, doktor ang mag-glorify. Pag pinakopera mo yan, ano ginawa ng Lord? Di lahat ng laboratory, nakita lumalaki siya, nakita from 1.3, naging 1.5. Ibig sabihin, tapos nakikita namamaga, lahat ng parte namamaga. Pero nung na-CT scan, nakita lahat ng laman ng tiyan ko. Lumilit lahat. Amen. Sabi ng Lord, kung doktor ang kumilos niyan, kung dahil sa gamot yan, wala akong ininom na gamot eh. Sabi, anong ininom mong gamot? Wala. Anong naging dahilan? Nag-pray lang. Ang Diyos na ang kumilos. Ibig kaya sa buhay natin, kaya natin nararanasan yung ganung mga bagay, that if gustong ipakita ng Diyos, yung kanyang kabutihan. Amen. Kaya nga sabi nga, mag-alak ka. Huwag ka magsasabi, Lord, ito na naman eh, problema na naman, ano naman to, problema to, hindi pa tapos sa isa, ito na naman, yung bagyong to, hindi pa umaalis yung isa, ito na naman yung isa, may pangalawa pa, may pangatlo pa, may pagsubok eh. Sa pagsubok na yung kikilos ng Panginoon, and after niyan, yun ang abangan mo. Ang sabi nga, kailangan manatili ka lang. Amen. Ang sabi na sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kung ito yung pagbabasihan natin, itinuturo sa atin ng Panginoon, huwag mong tignan yung mga sira, huwag mong tignan yung mga gulong, huwag mong tignan yung mga sakit, huwag mong tignan yung mga problema. Ang tignan mo after niyan, manatili ka lang na nagtitiwala sa Diyos. Amen. May gagawin siya sa buhay natin. Amen. Pangalawa, pressing is not a season. It's a stage. Hindi yung porke pinipiga ka, talaga nasasaktan ka, sinusubukan ka. Hindi yan season. Hindi, panahon lang ito ng problema ngayon. Panahon lang yan. Hindi yan panahon. It is a stage. Estado ng buhay natin yan. Talagang daranas at daranas tayo. Talagang dadaanan at dadaanan natin. Talagang parte ng buhay natin yung pressing and crushing. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, teka lang, tapos na ako dyan, okay, kayo naman. Walang pagsubok na didinanas ng lahat ng tao. Ibig sabihin na tapos na siya, ikaw naman. Amen. Pain is more painful if it's purposeless. Kung walang dahilan yan at walang valid reason yan kung bakit nasa sayo yan, masakit yan. Diba? Kailangan yung pain na nararanasan mo may dahilan. Lord, kaya ko pala nararanasan to kasi gusto mo ipakita yung kabutihan mo. Gusto mo ipakita yung kadakilaan mo. Gusto mo maranasan ng mga tao sa paligid yung patotoo na gusto mong ipakita sa bawat isa. Amen. Everyone will go through pain, but not everyone will discover the purpose of it. Lahat daranas ng pagsubok, lahat daranas ng sakit. Amen. Kahit si Cedric Mesa Abednego, dumanas sila eh. Amen. Sabihin, daranas na daranas lahat ng sakit. Pero, hindi lahat nakikita yung dahilan. Hindi lahat ng tao na kapag ka naranasan, di ba yung iba sabi nga, Lord, bakit ako? Bakit ganito? Bakit kami? Bakit ganun? Hindi mo kailangan magtanong ng bakit eh. Kailangan mo lang hanapin, Lord, ano ba yung purpose mo? Kasi yung sakit, minsan natatanggap natin, yung pain, minsan nawalan ka ng mahal sa buhay. Ako talaga nung dumating sa punto yung kay Ronnie, sabi ko nung anong una, Lord, bakit? Bakit kami? Siya yung breadwinner sa amin. Di ba?
Pero nung as time goes by, sabi ko ganun, Lord, salamat. Kasi gusto mong ipakita yung kabutihan mo sa buhay namin eh. Wala akong trabaho. Amen. Tapos siningning lang na may trabaho. Kumbaga, ilan yung nag-aaral. Amen. Tapos talagang yun lang yung pagtustos namin. Pero nakagraduate si Diyos ay buhay kami. Amen. At nabuhay ng maayos sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin ang gusto ng Lord, dahil lagi kong sinasabi, Lord, siya yung breadwinner. Dapat hindi siya yung mawala. Dapat pwedeng ako kasi ako. Sabi ko pa nga pag ako namatay, may SSS kayo, buhay kayo. Sabi ko, nung nawala, wala pang SSS. Wala man lang ako pensyon. Diba? Meron mo walang pensyon, walang SSS, pero nabuhay ka. Tapos yung iba, sasabihin nila, may SSS na. Ano ba yan? Ang hirap ng buhay. Diba gusto ipakita ng Panginoon na mabubuhay ka sa biyaya ng Diyos? Hindi sa pagpapala ng mundo. Everyone will go through pain, but not everyone will discover the purpose of it. Dapat isa tayo sa nakikita natin yung dahilan kung bakit natin nararanasan yung bawat pagsubok na yan, yung bawat hirap na yan, yung bawat sakit na yan. Bakit natin nararanasan? Amen. We must learn what to do with our pain and what to do in our pain. Sabi nga, ano ba yung gagawin mo dito sa sakit na to? Dito sa suffering na to? Ano ba yung dapat gawin dito? Dapat magala ka. Amen. Dito sa pagsubok na to, abay magala ka. Dahil sabi nga, sabi din nga, after the rain, there is rainbow. Diba? At the end of the rainbow, there's a pot of gold. Amen. So, ito lagi mong tatandaan, sa bawat pagsubok na dinadanas mo, may pagpapala yan. May tagumpay yan. So, sabi nga, we must learn what to do with our pain. Kung paano mo i-handle yung pain. Ito si pain na to, dapat to, hindi ito nagmamanifest sa buhay ko eh. I-enjoy kita kasi alam ko may magandang mangyayari sa buhay ko. Amen. Huwag mong masyadong i-ano kasi alam nyo, kaya minsan ang tao nade-depress, nai-stress, nagkakaroon ng anxiety. Dahil yung problema ang nagta-take over sa utak nila. Amen. Na ang dapat, yung problema hindi mo masyadong tinotolerate yan. Kaya ito yung sinasabi, what to do with our pain. Alam mo, may pain. Okay, nandyan ka yung sakit, andyan sa problema, nandyan ka sabi nga yung mga bagay na hindi maganda sa buhay. Alam mo, nandyan. Pero sabi nga, ano bang gagawin mo sa kanya? Let it go. Let it go. Yan mo siya, okay, nandyan ka, o sige. Mag-enjoy kayo ngayon, tapos umalis ka na. Amen. And what to do in our pain? Si pain nandyan. Pero yung pain mo sa puso mo, yung pain mo sa isip mo, yung pain na nararamdaman ng physical mo, trust the Lord. Amen. Amen. Ibigay mo lahat sa Panginoon dahil ako, nung kada saksak ng injection sa akin, ng kakuha ng dugo, sabi ko, ano ba naman kayo? O wala, may dugo pa ba ako? Kuha sila ng kuha ng dugo. Diba? Pero ito yung ano natin, sabi ko, Lord, ikaw bahala, ikaw may ano ng katawan ko eh. Gusto nilang malaman yung kondisyon ng katawan mo, so, gawin nyo. Pero dun sa pain na yun, alam mo may tagumpay. Sa bawat ginagawa sa'yo, alam mo may ginagawa ang Diyos. Sabi nga, yung pain na nararamdaman mo, laging iisipin mo, Lord, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. Lord, ikaw ang gagawa sa buhay ko. Kaya doon sa pain na nararanasan mo, doon sa pagsubok na dinadaanan mo, doon sa mga persecutions na nakakarating sa'yo, tingnan mo lang, na doon sa nararanasan mong yan, may gagawin ang Diyos. Amen. So, tiwala lang tayo sa Panginoon. Sabi nga, alam natin may purpose. Amen. May purpose ang lahat ng bagay. Pain is not forever. Tandaan mo. Dahil kahit may mga cancer, nawawala ang pain dahil namamatay. Ay, hindi habang buhay na may sakit. Amen. Diba yung may cancer, may taling ang buhay. O hanggang dito na lang yung buhay mo, hanggang dito na lang yung sakit na nararamdaman mo. Tapos, hindi naman siya patay na, may nararamdaman pa, diba?
Pagpatay na, wala nang nararamdaman. Kaya may katapusan yan. Hindi ka pa pupapasok sa langit na may cancer ka pa. Pagpasok mo sa kalangitan, may bagong katawan ka na. Amen. So pain is not forever. Tandaan natin, ang pain na nararamdaman mo ngayon lang yan. Yung pagsubok na dinaranas mo ngayon lang yan. Yung mga hirap na pinagdadaanan mo ngayon lang yan. Amen. Diba? Yung mga pinagdadaanan mo hindi maganda sa buhay mo ngayon lang yan. Mga persecutions ngayon lang yan. Tandaan mo, hindi yan panghabang buhay. Amen. It is just a testing of faith. Sinusubok lang ang ating pananampalataya through that pain, through that sufferings, through that persecutions, through mga consequences natin sa buhay, mga circumstances natin sa buhay. Sinusubok lang ang ating pananampalataya. It is just a testing of faith. Tandaan mo, ang bawat dinadaanan mo, sinusubukan ka lang yan. Huwag kang papatalo. Kung ano nararamdaman mo, oops, okay, ito na may pagsubok, okay. Anak ako ng Diyos. Lagi mo sasabihin, anak ako ng Diyos. Lord, ikaw ang kikilos sa buhay ko. Nagtitiwala ako sa iyo. Amen. Pagtitiwala sa Diyos, sinusubukan ka. Sa pagsubok na yan, huwag kang aayaw. Huwag kang susuko. Sa bawat hakbang mo, sugod. Amen. Huwag kang hihinto. Dahil sa pagsubok na yan, makikita mo. Si Shadrach, Meshach, Abednego, dumating yung time, di ba, ano sabi sa kanila? Lumuhod na kayo pag narinig nyo yung trumpeta, yung mga lira. Pag tumunog ang instrumento, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Lumuhod kayo. Ano ang sabi? Di ba? Sabi niya, hindi kayo maliligtas ng Diyos. Sabi niya, ililigtas kami ng Diyos namin. Hindi man niya gawin, hindi pa rin kami luluhod. Diyan sa ribondong yan. Ibig sabihin, test of faith. Bakit kung papatayin niyo ba kami? Luluhod pa rin ako dyan? Hindi. Hindi lumuhod yung tatlo. Nagsubukan ang kanilang pananampalataya. Hindi man sila iligtas doon sa pugon. Hindi pa rin sila luluhod. Sabi nga, ito kailangan natin yung testing ng faith natin. Nandun susubukin ka physically, spiritually, emotionally, mentally. Sa bawat pagsubok ng buhay natin, ang daming tinotorture sa atin. Hindi ka matotorture, magiging payapa ka, magiging maayos ang pananaw mo, at magkakaroon ka ng pananampalataya kung titignan mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. It is the process for something great. Tandaan mo, proseso lang yan. Para bang yung tawag dito, yung olive. Di ba yung olive, pag nakita mong ganyan, hindi masarap ang olive eh. Di ba yung mga olive, yung olives, di ba? Hindi masarap pag nilagay mo sa pagkain nga yan, parang ang anta-anta. Pero yung langis niya, masarap. Amen. So kailangan mo makita yung proseso eh. Kahit makita mo, hindi mo maatim kainin yung prutas niya. Pero pagka kinrush mo siya, naging langis, naging mantika, doon mo pa lang siya ma-appreciate eh. Diba? Kaya kailangan yung proseso para makita mo yung something great na binibigay ng Panginoon. Kaya kapag ka dumaraan ka sa pagsubok, dumadaan ka sa proseso ng buhay mo, tandaan mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya nga sabi nga, kailangan magpakatatag ka lang eh. Magpakatatag tayo kasi doon kaya sinabi na magpakatatag kasi mahirap. Mahirap yung proseso. Mahirap yung pagdadaanan natin. Mahirap yung lalakaran natin. Pero ito yung pangatlo, greater is He who is in us. Matatagumpay ka, magiging matatag ka, at patuloy na makakalakad ka sa katwiran ng Panginoon kapag nakita mo na ang kasama mo ay yung dakila. Greater is He who is in us. Nasa sa atin. Siya yung kasama natin. God is able to give beauty for ashes. Lahat ng pangit, ultimo abo, pinapapaganda. Amen. Ultimo abo, napapakinabangan. Di ba ang sabi, parang abo, nahihipan mo, nawawala na sa hangin. Pero sa Diyos, ang abo, napapaganda. Amen. Di ba kung natin yung Pinatubo? Mount Pinatubo. Pinatubo, maraming mga abong. Di ba nakarating kung saan-saan? Nakita natin yung mga abong yun, nakagawa sila ng palayo.
nakagawa sila ng mga rebulto, nakagawa sila ng kung ano-ano, mga vase, galing doon sa abo. Kaya ito yung ano natin na, yung abo minsan, akala natin na walang kwenta. Yung abo na para bang tingin natin na hindi na magbibigay ng ganda sa buhay natin, kayang pagandahin ng Diyos. Amen. Yung buhay mo na parang naging pangit na dahil doon sa mga problema, dahil doon sa mga sakit na naranasan mo, dahil doon sa mga pinagdaanan mo. Sabi nga, naging hindi na naging maayos ang buhay mo. Pero tandaan mo, ang Diyos kayang bigyan ng ganda ang buhay mo. Kayang bigyan ka ng bagong istorya na ikaw ang bida. Amen. Amen. Diba kung minsan sa buhay natin, nakala natin, Lord, wala na, patapon na yung buhay namin. Pero sabi ng Lord, hindi anak kita eh. Kaya kong pagandahin ang buhay mo. Amen. Be ready for molding. Para maging maganda ang buhay mo. Para makita yung ganda sabi niya, yung ashes. Diba? Para makita yung ganda, magpamold ka. Hindi naman magiging maganda kung nananatili ka ng abo. Kailangan iipunin ka, uhulmahin ka, kaya talagang aayusin ka. Yun ang masakit. Pag inaayos ka na, binabasa ka, tapos pinagpapak. Para maging ano ka, di ba? Para maging pasok, palayok, iikot-ikotin ka doon sa uming-ikot na yan para magkaroon ka ng shape. Di ba? Liyong-liyo ka na. Amen. Pero tandaan mo sa bawat ginagawa sa atin ng Panginoon, pinagaganda ka. Ano mang hirap, sakit na dinadaanan mo ngayon, pinagaganda ka ng Diyos. Kaya yung proseso natin sa buhay natin, tandaan mo, ito yung parte na ginagawa ng Diyos para hubugin tayo. Hinuhubog tayo ng Panginoon sa paraan niya. Hinuhubog niya tayo sa pamamagitan ng mga kamay niya. Bakit ka matatakot? Amen. Hindi tayo dapat matakot because God is able to give beauty for ashes. Just be ready for molding. Maghihanda tayo, Lord, sige, your will be done. Lagi mo sasabihin, Lord, your will be done. Anong kalooban mo, Panginoon? Dito mo ako hubugin. Dito mo ako ayusin. Changes is coming. Tandaan mo, may pagbabagong magaganap. Maging ready tayo. Sabi nga yung mga ano, mag-abang ka. Lord, ano ba yung babaguhin mo sa akin? Ugali ko, puso ko, isip ko? Babaguhin mo ba ako? Babaguhin mo yung pananalita ko? Babaguhin mo ba yung mga action ko? Babaguhin mo ba yung katauhan ko? Binabago tayo ng Panginoon. Sabi nga, wala na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago na. Changes is coming. Ito lagi mong tatandaan. Kapag ka nasa iyo ang Diyos, may babaguhin at babaguhin yan. Kung hindi pa nababago, tandaan mo, baka wala pa sa iyo ang Diyos. Pag nandun ka pa rin sa dati mong ugali. Ito yung masakit. Tagal ng Kristyano, di pa rin nababago. Ang Diyos inis na. Magbago ka na. Ang dami ng mga prosesong nilagay sa'yo. Diba? Kaya minsan ang tao laging hirap na hirap sa buhay. Hindi natatanggal dun sa hirap ng buhay. Hindi ka nagpapabago eh. Yung proseso na binabago ka ng Panginoon, sabi ng Lord, ito gawin mo. Hindi, Lord, ito ang alam ko eh. Ito yung lakaran mo eh. Hindi, ito madali eh. Huwag mo ipilit ang gusto mo. Kasi iba ang proseso na Diyos, sabi ng Lord, my ways is not your ways. My thought is not your thought. Diba? Kaparaanan ng Diyos. Changes is coming. Tandaan mo. Kapag ikaw ay sa Panginoon, may nababago sa iyo. Kapag kasama mo ang Diyos, may binabago sa iyo. Tandaan mo, babaguhin tayo ng Panginoon. From glory to glory. Eternity to eternality. Amen. So, ibibigay sa atin ng Panginoon paganda ng paganda. Paayos ng paayos. Pabuti ng pabuti. Amen. Huwag kang mananangan lang doon sa mga bagay na, okay na, Kristiyano na ako, nagsisimba na ako, okay na yun. Tandaan mo, hindi lang dito sa lupa. Kailangan nakakarating sa langit. Lahat ng ginagawa mo, hindi lang dapat nakikita ng mga kaibigan mo, kakilala mo, kaka-church mo. Kailangan ang ginagawa mo, nakikita ng Diyos. Hindi mo lang dapat ipakita na, oy, Sister Rose, naglinis ako dito Dapat yan, sabi mo kay Pastora, naglinis ako Hindi na kailangan ganun. Diba? Kung naglinis ka, gumawa ka para sa Panginoon, abay, ang Diyos na nakakita. Amen. So, kailangan lang natin is handa
handa tayong magpabago sa Panginoon. Hindi na tayo dito sa dati nating pagkatao, dapat tayo'y nababago na. Ang sakit, ang pain, yung lahat ng dinaranas nating sakit sa mundong ito, dapat hindi mo na nararamdaman. Dapat ang nararamdaman mo at nakikita mo is yung purpose. Amen. Bakit ko nararamdaman ko? Kasi Lord, may purpose ka. Okay. Diba? Gusto mo maghanap yung purpose ng Lord? Gusto mo makita? Kasi sabi nga, ito yung last. God can take the wrong things and make them right. Lahat ng pangit, inaalis. Lahat ng mali, tinatanggal ng Diyos para gawin itong tama. Take off your focus on yesterday and start walking into the tomorrow that He has on you. Tandaan mo, merong kinabukasang ibibigay ang Diyos para sa iyo. Hindi ka para ngayon lang, bukas. Ang Diyos may ibibigay sa iyo bukas. Pero hindi mo alam kung anong mangyayari sa bukas. Pero magtiwala ka na may bukas na darating sa iyo. Amen. Huwag ka mag-focus sa nakaraan. Ano man yung palpak, ano man yung pangit, ano man yung mali ng nakaraan, tapos na yun eh. Hindi na natin may babalik. Sabi nga, hindi mo na maisasalansan pa ang mga balahibong nalagas na. Hindi mo na may kakabit pa kahit maglagay ka ng super glue dyan, crown band yan, yung lalagas na buhok ng aso, hindi mo na may babalik yan. Lahat ng mga sinalita mo, hindi mo na mababawi yan. Kaya nga sabi nga, bawat gawin mo, isipin mo muna ng ilang beses. Kasi hindi mo na mababalikan yan eh. Darating na lang yung mali pala ako. Sayang. Amen. Diba, yun na lang. Puro regrets na lang tayo. Resentment. Yun na lang ano natin. Panghihinayang. So take off your focus on yesterday. Ano ba yung nagawa mo na doon? Tapos mo na yun. Okay na yun. Gumawa ka na lang ng bago. Na mas maayos. Yung mas tama. Diba? Kung mali yung ginawa mo noon, itama mo ngayon. And start walking into the tomorrow that He has on you. Maraming mali tayong dinaanan. Gawin mo yung tama ngayon. Satan wants to destroy you, but God wants to restore you. Lagi mong tatandaan, hindi tao kaaway ang kalaban mo. Si Satanas. Siya yung nagtutulig sa atin, siya yung magpa-persecute sa atin, siya yung kumikilos, gumagawa para pabagsakin ka, para wasakin ka. Pero tandaan mo, ang Diyos, gusto kang ibalik at ibalik at ibalik. Buuin at buuin. Amen. Huwag kang papayag na sirain ang kaaway ang itinatag sa iyo ng Panginoon. Amen. Kaya nga lagi dito sa teksto, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Paraan ng Diyos yan para makita yung ating pananampalataya. Hindi ng kaaway ha. Huwag nyo lagi sisisihin si Satanas. Amen. Ang parte lang ni Satanas ay tuksuhin tayo ng tuksuhin. Amen. Pero ito yung nais dito. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Habang sinusubukan ka, tumatatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan. Nakikita ng Diyos kung kanino ka. Nakikita yung loyalty mo. Nakikita yung faithfulness mo. Habang sinusubukan ka, kaya huwag kang papasira. Habang sinusubukan ka, bigla ka mag-walk out. Huwag ka mag-walk out sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila. Tuloy lang ang laban. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Para maging ganap tayo at walang pagkukulang, manatili lang tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. God wants to show His greatness. Gusto niyang ipakita ang kanyang kadakilaan. Gusto niyang ipakita ang kanyang kabutihan. But His greatness will come out from your faithfulness. Hindi mo makikita ang kadakilaan ng Diyos kung hindi ka magiging tapat sa Kanya. Hindi mo makikita ang kadakilaan ng Diyos kung hindi makikita sa iyo ang katapatan. Yung loyalty, yung faithfulness. And your faithfulness will come out through the testing of your faith. Hanggat hindi nasusubok ang pananampalataya mo, hindi makikita ng Diyos, ay tapat pala to sa akin. Nananatili pala to sa akin sa kabila ng mga pagsubok niya, sa kabila ng kawalan niya, sa kabila ng mga sakit karamdaman niya, sa kabila ng mga problema niya, sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, ay nananatili siyang tapat. Amen. At yung kanyang pananampalataya,
tayo nananatili. Sabi nga, through the testing of your faith that produces steadfastness. Nagpo-produce ng katatagan. Ito yung nagpo-produce ng determinasyon. Sabi nga, yung pananampalataya natin. Pag nakikita yung katapatan, sabi niya, on your faithfulness will come out through the testing of your faith. Nakikita yung katapatan natin sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya natin. And yung pananampalataya natin nagpo-produce ng katatagan. Hanggat nandoon ka sa pananampalataya mo, tatatag ka. Huwag kang aalis sa pananampalataya mo. Huwag kang aalis sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Sabi niya, produces steadfastness so we may be perfect. So we may be perfect and complete para maging ganap ka at walang pagkukulang. So kailangan magpakatatag tayo. Pero para tayo tatatag, kailangan may pananampalataya ka. Paano ka magkakaroon pa ng pananampalataya? Maging tapat ka sa Panginoon. Paano ka magiging tapat sa Panginoon? Tignan mo ang kanyang kadakilaan. Yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. At yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tandaan mo, if there is pain, there is purpose. And if there is purpose, there are promises to fulfill it. Hindi ka iiwan ng Diyos nang wala lang. Ibinigay sa iyo yung layunin, ibinigay sa iyo ang purpose. May kasamang pangako yan. Amen. May pinadadaanan sa iyo ang Panginoon, may kasamang pangako yan. Sabi ng Panginoon, I will be with you till the end of time. Nakaran mo lang yung pinagagawa ko sa iyo, sundan mo lang yung pinagagawa ko. Amen. Yung pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Amen. Kaya ito lang lagi natin tatandaan. Ang pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Ang kailangan lang makita mo yung purpose ng faith mo. Makita mo lang yung purpose ng dinadaanan mo ngayon. Bakit ka ba dyan dumadaan? Baka mamaya kaya ka dyan dumadaan kasi yan ang pinili mo. Tandaan mo, iba yung pinili mo, iba yung pinili ng Diyos para sa'yo. Kaya nga sabi, discern every spirit. Baka mamaya, desisyon natin yon at hindi desisyon ng Diyos. Amen. Sige tayo tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Yung inawit kanina, yung natagpuan. Tunay na natagpuan na natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Natagpuan natin yung dapat natin gawin para mabigyan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Panginoon, sa buhay namin, nais namin patuloy na marinig ang tinig mo. Hinahanap-hanap namin, Panginoon, ang bawat salita mo, ang bawat pangako mo. Nais namin, Panginoon, na sa bawat paghihirap, bawat takot, ikaw lang ang aming naririnig. Ikaw lang ang magbibigay kasagutan sa lahat ng aming mga katanungan. At patuloy na magbibigay sa amin ang katagumpayan. Hallelujah, Jesus.
puso ko'y aamin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay.
doon sa krus. Kaya Lord, natagpuan namin sa iyo lamang ang tunay na kaligtasan. Natagpuan namin, Panginoon, ang tunay na pag-ibig. Natagpuan namin, Panginoon, ang tunay na dahilan kung bakit kami dumaranas ng pagsubok sa buhay. Kung bakit namin nararanasan ang mga ganitong kalamidad. Dahil may nais kang ipayuwatig sa bawat isa. May nais kang ipakita sa bawat anak mo. At nais mo, Panginoon, maitanyag ka sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Sapagkat dito sa lugar namin, hindi kami dumanas ng anumang mga baha. Hindi kami dumanas ng anumang mga matinding, mamalakas man ang ulan. Pero Lord, hindi kami nag-alala. Hindi kami nangamba. Sapagkat nilagay mo sa puso namin, Panginoon, na ang lugar na ito ay sa iyo. Iingatan, tutulungan mo kami, sasamahan mo kami. At patuloy na ikaw, O Diyos, ang itatanghal sa aming buhay. Salamat. Salamat, Panginoon. Sapagkat sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga bagyo, nananatili kami, Panginoon, na nandirito. Higit sa lahat, nananatili ka sa buhay namin. Panginoon, salamat sa pagkakataon na pinaparanas mo sa amin ang sakit upang maranasan namin, Panginoon, ang kalutasan. Pinaparanas mo sa amin ang kabuluhan para makita namin ang kaayusan. Pinapakita mo sa amin, Panginoon, ang sakit karamdaman para makita namin ang kagalingan. At ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy na mararanasan namin ang tagumpay sapagkat ikaw ang Diyos ang nagbigay ng dahilan upang patuloy namin maranasan ang presensya mo. Salamat, Panginoon, at hayaan mo sa gabi ito. Ikaw lang, Panginoon, ang aming patuloy na maitaas, mapapuyan at maluwalhati. Ang bawat anak mo na tumanggap ng iyong mga salita, pagpapala, pag-iingat, proteksyon, at ang iyong pag-kilos ang siya nilang mararanasan. Ikaw lamang po, O Diyos, ang magministero sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, purihin ka at takilain ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po tayo po'y manalangin sa ating offering sa gabi ito. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa gabi ito, God, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita at sa pagtuturo mo na patuloy ko, Diyos, na ang tunay na kagalakan ay laging manatili sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagsubok, ng mga napagdadaanan, Panginoon. Ang bagyo, Diyos, salamat at patuloy na binibigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, mula sa iyo. Salamat, Lord, sa gabi ito at muli mong itinako ang iyong mga anak at patuloy namin, Panginoon, na ihahandog ang bawat isa sa amin, aming mga sarili. Sa lahat, Panginoon, kami magkakaloob sa gabi ito. Patuloy, Panginoon, na pagpalain ng iyong mga anak na magbibigay para sa gawain mo, God. At patuloy, Lord, ang mga pagpapalang ito magamit sa bawat iglesia, Panginoon, sa bawat pangailangan ng iyong mga lingkod. At patuloy, Panginoon, na i-bless mo ang bawat isa sa amin. Lord, ikaw patuloy na magbigay ng proteksyon at pagpapala at biyaya na padaluin mo sa iyong mga anak na patuloy na naging tapat at naglilingkod sa iyo. At patuloy, Panginoon, na sa iyo lamang umaasa. Patuloy, Lord, na pagpalain mo kami, O God, sa area ng aming buhay, lalo na po, Panginoon, sa pinansyal, spiritual, Panginoon, at anumang po, Diyos, na pangangailangan pa. Kaya salamat sa gabing ito, tanging ikaw lamang mapurihan at madakila sa aming pagkakaloob, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
excited daw po. Palapit na po ang ating katapusan ng July. And August, wala naman po tayong masyadong activities ng August. Wala naman tayong activities ng August. Kundi soling prayer na lang doon kila Pastor Sidro. And ayun po, siguro po yung 1 week ng August, medyo mawawala ako. August 18 to 22. So yun na po yun, proseso na lahat. Amen. Nakaayos na ang lahat. So, may PPC tayo ng August. August 31 pala, may PPC pala tayo. Ayan, praise prayer celebration natin ng August 31. 31. Kaya, ayun, lalo naman natin ang ating mga tinig. Ayan, syempre talagang kailangan natin ibigay the best para sa Panginoon. So, yan po muna yung mga activities natin na mga darating at hindi pa po natin alam kung ano pa ilalagay sa atin ng Panginoon. At kung lalabas ba, kung ano pa gagawin natin. Kung magko-concert ba kayo o kung ano pa man, hayaan natin ang kalooban ng Panginoon ang siyang mangyari. Amen. So, yun lamang po muna at habang hindi pa lumalakas ang ulan ay tinatawagan ko na Sister Imelda na talagang suot ang aming uniform. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Katulad, Panginoon, ng salita mo na aming pinag-aralan. Magalak kami, Panginoon, kung kami man ay dumaranas ng pagsubok. Magalak kami, Panginoon, kung may mga pagsubok sa buhay namin na hindi po namin napagtatagumpayan. Magalak pa rin kami, Panginoon, hallelujah, kung kami man ay dinadagsa, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay namin, sapagkat ito yung nais mo, maging matatag kami sa iyo. Ito yung nais mo, mas higit, Panginoon, na mabago ang aming buhay. Lord, handa kaming baguhin, Panginoon, ang aming mga buhay. Handa po kami, Panginoon, na magligis, Panginoon, kung may mga pangit pa kaming ugali, kung may mga ugali kaming hindi karapat-dapat sa iyo, kung meron man kami mga pananalita, Panginoon, na hindi pa po karapat-dapat sa iyo, Lord, linisin mo kami, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Lord, nais mo, Panginoon, na hindi ka mapahiya, Panginoon, sa mga buhay po namin. Bilang kami mga tinawag mo, Panginoon. Gusto mo, Panginoon, hallelujah, na maging kawangis ka namin, Panginoon. Nais mo, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, meron ka, Panginoon, hallelujah, ay makita rin po sa aming mga buhay. Bagamat hindi kami perfecto, Panginoon, pero yung makagawa kami ng tama, makagawa kami ng mabuti sa aming mga kapwa, ay ginawa na rin po namin ito sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa iyo. Baguhin mo nga po kami, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, hallelujah, sa paglilingkod po namin sa iyo, ay hindi namin malaman, Panginoon, na maging huli na ang lahat. Na hindi po kami nagpabago sa iyo. Bagkus ngayon pa lamang, Panginoon, habang kami ay patuloy na naglilingkod sa iyo, ay mabago po ang aming mga pananaw, mabago ang aming mga pananalita, mabago ang aming mga ugali, mabago, Panginoon, ang lahat sa amin. Sapagkat nung ikaw ay aming kinilala, sinabi mo, Panginoon, kami ay bago na, Panginoon. At Lord, salamat. Gawin mo kami, Panginoon, mabuting halimbawa sa mundong ito, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming pinagkakatiwalaan. Salamat sa maraming pagsubok sa buhay namin, Panginoon, sapagkat eto kami, nananatili kami na tumatayo sa iyong harapan, nananatili kami, Panginoon, na naglilingkod po sa iyo, nananatili kami, Panginoon, na sumusunod sa iyong kalooban. Lord, hallelujah, ang panahon man namin, binabagyo man, Panginoon, pero narito kami, Panginoon. Narito ang iyong mga anak, Panginoon, para doon sa mga kapatiran namin, para doon sa mga mamamayang Pilipino, Panginoon, na nasalanta ng bagyo. Namamagitan kami sa kanila, Panginoon. Hinihingi po namin ng tawad ang lahat ng mga pagkukulang, Panginoon, ng mamamayang Pilipino, Panginoon.
Kung minsan nasasaktan ka, Panginoon, sapagkat hindi ka nila kinikilala bilang Diyos. Sapagkat ang kayamanan lamang, ang kanilang lakas, ang kanilang galing, ang kanilang talento, Panginoon, ang kanilang kinikilala. Kaya Lord, kung nakakaranas man ang bansang Pilipinas ng pagsubok, Panginoon, patawarin mo po ang bansang Pilipinas. At nais mo, Panginoon, na makakilala po sa iyo ang mga tao, Panginoon, dito sa lugar ng bansang Pilipinas. Kaya Lord, salamat po, salamat. Salamat sa iyo, makakilala ang marami, Panginoon, upang sa ganon, ikaw lamang, Panginoon, ang mapaglilingkuran namin. Ang ginamit, salamat sa mga kabataan narito, salamat sa buhay ni Josiah, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga adults na narito, Panginoon, sapagkat Lord, ilalay po namin ang aming buhay, ang aming oras, pagkakataon para sa iyo, Panginoon. Kahit bumabagyo, ay paari kang magpuri at magpasalamat sa iyo. Lord, salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at ang pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sa gabing ito. Pinagpala mo kami ng iyong mga salita. Pinagpala mo kami ng iyong mga pangako. At patuloy na pinagpala mo kami, Panginoon, ng iyong mga aral, ng mga turo, paalala. Ang lahat na nagaganap sa buhay namin ay parte ng pagtingin mo sa aming mga pananampalataya. Lord, salamat. Salamat sapagkat sa oras na ito, natutunan namin ang tunay na pagsubok. Ang tunay na pagsubok ay sa iyong harapan. Kung paano kami mananatili sa kabila ng mga sakit, karamdaman. Kung paano kami mananatili sa kabila ng mga kagulumihanan sa aming buhay. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng mga problema. Lord, salamat sapagkat tinuturuan mo kami hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, maging doon sa panahon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa araw ng bukas, bibigyan mo kami ng magandang araw. Bibigyan mo kami ng bagong bukas. Sabi mo, Panginoon, kalimutan na namin ang mga nakaraang mga araw. At tingnan namin ang hinaharap na ibibigay mo para sa amin. Kaya, Lord, yung araw ng bukas, bigay mo na po sa amin. Bigyan mo po kami ng maaliwalas na panahon. At patuloy na ikaw lamang po, O Diyos, ang mabibigyan namin ng karangalan. And Lord, salamat po ang bawat isa na tumanggap na yung mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan o mula sa lugar na ito. Pagtungo sa kanilang mga tahanan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na sumama sa kanila. Patuloy na kalingayin mo, ingatan. Walang sino man ang magkakasakit. Walang sino man ang magkakaroon ng ano pa man na magiging problema sa kanilang pisikal na katawan. Ubusin po lang out in Jesus' name. Hindi namin pinahintulutan to sa mga anak ko na nagbigay ng oras at ng panahon para sa iyo. Iingatan mo kami. Cover us by the blood of Jesus. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang selyo, ang protection na nagmumula sa iyo ay patuloy namin maranasan. At ikaw lamang po, Panginoon, ang magbubuhos ng masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Tatayaan mo sa gabi nito lumabas sa aking labi ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, pagkilipisan ng Santong Espiritu at ang paspas ng aming Panginoong Jesucristo ay sumaamin lahat. God bless us.